Magandang araw. Ako uli si Sir Hill, Valenzuela Jr. ng New Era High School. Noong nakaraan, napag-aralan natin kung paano diniderive o saan ba nagmula ang sine law. So ngayong araw na ito, pag-uusapan naman natin kung paano naman nagsimula yung ating tinatawag na cosine law o paano diniderive ang cosine law. So katulad ng sine law, nag-drawing tayo ng oblique triangle. So, ililabel uli natin yan as angle A, angle B, at angle C. At muli po, magko-construct tayo ng height ng triangle mula sa point C na perpendicular sa line segment AB. At tatawagin natin siyang height. At muli po, ililabel natin ang mga side, katulad ng sa sine law. Ito pong side na ito ay side A, ito naman pong side na ito ay side B, at itong kabuuang ito ay side C. Pero dahil ito ay cosine law, para sa mas madaling kwentuhan, tawagin ko po itong side B sub 1. Ayan. Kasi gusto nating alamin kung ano ba ang distansya mula sa point A hanggang point B sub 1. So dahil sa ngayon hindi pa natin alam kung ano value niyan, tatawagin ko siyang x length. 'Di ba sa algebra, mga lodi? Kapag hindi natin alam kung gaano kahaba ang isang bagay, nire-represent natin ito ng unknown value. At diyan papasok yung variable. Ayan. At kung ito ay x, paano naman natin babanggitin ang length mula sa B sub 1 hanggang point B? Ayan. So, dyan tayo mag-iisip mga idol. So, kung mapapansin nyo, kung ang kabuuang haba ng line segment A papunta sa BIC at yung X ay parte lamang ng C, so dapat ang point B, B sub 1 hanggang point B ay katumbas ng C minus X. Ayan. So, ready na tayo at nakabuo tayo ng dalawang right triangle. Ito yung unang right triangle natin at ito yung pangalawa. Ayan. So, gamit ang Pythagorean theorem, ano bang sabi sa Pythagorean theorem? Sabi doon, yung square ng longest side is always equal to the sum of the squares of the other two sides. Remember that A is the opposite side or the height, and B is the adjacent height or the base of the triangle. So, pwede na natin gawin yan. Kunin natin yung information mula sa right triangle number 1. Gamitin natin ang Pythagorean theorem. So, mapapansin niyo po, ang ating longest side sa right triangle 1 ay A. So, isa-substitute na natin siya dito sa Pythagorean theorem. So, mangyayari, magiging A squared equals to, katulad ng usapan natin kanina, no? Si A ay yung height or opposite side. So, in this case, papalitan natin yung A ng H and then square. Then plus, yung B natin ay yung ating base. So, dito, ang base natin guys ay C minus X. So, dahil ito ay binomial, ilalagay natin yan sa loob ng parenthesis. At yan guys. So kung mapapansin nyo, yung C minus X ay naka-square. So, ang tawag dyan ay square binomial. So, isa lang ibig sabihin yan, kailangan nating expand yan. So, sabi nga natin, lahat ng square binomial, ang magiging sagot dyan ay isang perfect square trinomial. Yan. So, yun yung gagawin natin. So, we have A squared equals to H squared, then plus square ng first term, which is C, then twice of the first and the second term, then using, no, gagamitin po natin yung operation between sa kanilang dalawa na minus. So therefore, we have 2cx and the square of the last term, which is x squared. And then, sabi nga natin sa algebra, napaka-importante, isusulat natin yung ating final answer palagi in alphabetical order. So, gagawin natin yun. So, you have a squared. So,
C muna bago H. So therefore, C squared minus 2CX, then plus H squared, then plus X squared. At ito naman yung tatawagin nating equation number 1. Ayan. So tapos na tayo sa unang right triangle. Punta naman tayo guys sa ikalawang right triangle. So sa ikalawang right triangle, same thing. Gagamitin natin si Pythagorean theorem. So hanapin natin yung ating longest side. Sa pagkakataong ito guys, ang longest side natin is B. Kaya gagawin natin yung B squared. Then equals to, sabi, A squared. So that is the height. Ayan. So babalikan natin si H. So siya ay H squared. Then plus yung base natin o yung adjacent side. So sa pagkakataong ito, X squared siya. So tatawagin natin itong equation number 2. Ayan. So ang susunod natin guys na gagawin, kung mapapansin nyo, si H squared plus X squared ay katumbas ni B squared. So yun yung gagawin natin. Isa-substitute natin yung value. So ibig sabihin guys, itong si H squared at H squared plus X squared ay papalitan natin ng B squared. So yun yung gagawin natin guys. So therefore, ang mangyayari, we have A squared equals to C squared minus 2CX plus B squared. Ayan. So, ulitin ko, dahil ito ay algebra, kailangan i-alphabetical natin yung ating final answer. So, therefore, isusulat uli natin siya ng ganito. So, A squared is equal to B squared plus C squared minus 2CX. At tatawagin natin itong equation number 3. At kung mapapansin nyo guys, isa na lang yung problema natin, si X. Kailangan masolve natin si X. Ayan. So dahil gusto nating masolve si X guys, gagamitin natin yung kapangyarihan mula doon sa SOHCAHTOA na ka. Dahil tayo ay nasa cosine. Diba? So cosine is equal to adjacent over hypotenuse. Yun yung gagamitin natin gamit ang right triangle number 2. So sabi natin, cosine of A is equal to adjacent side. Ano ba adjacent side natin? Sa right triangle 2. So that is X. Over hypotenuse. Ano ba hypotenuse natin sa right triangle 2? So that is B. Then let's solve for X. Diba? So, i-multiply lang natin yung buong equation by B. Ayan. So therefore, ayan guys. So kung mapapansin nyo po, B divided by B is equal to 1. So what is left is X na lang po on this side. At dito na naman po ay B cosine of A. At tatawagin natin itong equation number 4. So, one move na lang. Mati na to guys. Alam na natin yung magiging final answer. So isa-substitute natin ngayon sa equation 4 dito. No? Ibig sabihin, dahil ito ay X at ito ay X, sila ay equal. So, papalitan lang natin siya ng B cosine of A. Ayan. So, kuha lang ako ng another board. So, kunin natin. So, sabi doon, A squared is equal to B squared plus C squared minus 2CX. At papalitan na natin si X. Sabi doon sa equation number 4, si X daw is equal to, ayan, B cosine A. Ayan. So, B cosine of A. So, isa-substitute na natin siya dito, guys. Ayan. So, therefore, ang mangyayari, we have now A squared equals to B squared plus C squared minus 2C. Then, lagay na natin to guys. B cosine of A. And then, sabi nga natin, no, i-rewrite natin yung mga letters in alphabetical order. So, we will arrive at A squared equals to B squared plus C squared minus 2BC cosine of A. At ito na yung cosine law. Ayan. Ito yung ginagamit natin guys kapag isosolve natin si side A. Ano naman si side B? So, ilalabas lang natin si B. Siyempre sa ABC, ang matitira na lang ay si A at saka si C.
So guys, hindi tayo magkakamali dito kasi kung ano yung letra na ginamit dito sa loob, siya rin po yung letra dyan. At kung anong side yung hinahanap, siya yung angle na nasa dulo. O, diba? Napakadali. So, AC. So, therefore, hindi pala to equal guys, no? Ayan, pasensya na. So, minus 2AC. Ayan. Then, cosine of, dahil ito ay B squared, so cosine of B. So, yung equation number 2, na gagamitin natin kapag ang hinahanap natin ay B side. Paano naman kapag si C side? Ayan, so C squared is equal to, so A squared naman meron tayo dito, at B squared, then minus, again, 2AB, kasi nga, B, A and B yung nandyan. And then, dahil side C yung hinahanap, ito ay cosine C. At ito yung cosine law na ginagamit natin kapag side ang nawawala. Sir, what if angle naman? Ayan, so balikan natin yan. So kapag angle naman, so mula dun sa sinolve natin kanina at napalabas natin yung cosine law natin in finding the sides, ayan. So ito yun. So dito natin kukunin yung formula naman natin para makuha yung formula to solve for the angle. Ayan guys. So dito guys, ang gagawin natin, ang first move natin, si negative 2BC, ito transfer natin siya to the left. Si A squared naman, ito transfer natin siya to the right. Ayan. So therefore, ang mangyayari, we have positive 2BC cosine A is equal to B squared plus C squared, then from A squared magiging minus A squared. At dahil ang gusto lang natin guys is si cosine A, so i-divide natin yung buong equation by 2BC. So we have 2BC cosine of A divided by 2BC, that is equal to B squared plus C squared minus A squared all over 2B and C. At makikita nyo guys, si 2BC dito at si 2BC dito makakancel na. So therefore, to solve for cosine A, it should be equal to B squared plus C squared minus A squared all over 2BC. So ito naman po yung unang equation kapag hinahanap natin si angle A. Ayan. So paano naman pag si angle B? Okay. So, balik tayo doon kanina. So, sabi kanina, para ma-solve si side B, kailangan natin ang square ng A plus square ng C. Ima-minus natin yung twice ng A at saka C. Ayan. Wait lang guys ha. Ayan. Marahin natin yan. Ayan. Yun. And then, cosine of B. Ayan. So, ganun din, no? Ang gagawin natin, itong minus 2AC cosine B, ita-transfer natin sa left, at si B square naman, ita-transfer natin to the right. Okay? So, ang mangyayari, we have now 2AC cosine of B is equal to A squared plus C squared minus B squared. And syempre, focus lang tayo kay cosine B, aalisin natin si 2AC. So, ganun din, katulad kanina. I-divide natin ang both side ng equation sa 2AC naman this time. Ayan, divide natin sa 2AC. So, that is equal to A squared plus C squared minus B squared all over 2AC. So, kung makapansin nyo guys, pwede na natin i-cancel yung 2AC dito. At ang matitira na guys, yung formula natin para kay cosine B. Para ma-solve natin yung angle. Pero syempre, pag isosolve natin guys yung angle sa ganitong pagkakataon at nakuha na natin yung cosine B, kailangan pa natin kunin yung inverse function ng cosine. At yan ay gagamitan natin ng scientific calculator. So magpapakita ako ng mga halimbawang problem na yan sa mga susunod nating video. At ito na yung equation number 2 natin guys. Ito naman yung gagamitin natin kapag ang nawawala ay si angle B.
O, isa na lang guys, ang utang ko sa inyo. Si C naman. So, mula sa C squared equals to A squared plus B squared. Again, i-minus uli natin yung twice ng A at saka B, no? Then, cosine C naman this time. So, katulad ng dati, si minus 2AB cosine C, ililipat po natin siya sa kaliwa. At si C squared naman, mga kaibigan, ililipat natin sa gawing kanan. So, by algebra, si negative magiging positive. So, we have 2AB cosine ng C equal siya sa A squared plus B squared minus C squared. At syempre, gusto natin uling alisin si 2AB. So, alam nyo na yung gagawin guys, di ba? I-divide natin yung buong equation kay 2AB. So, therefore, we have 2AB cosine ng C divided by sa 2AB. So, that is equal to A squared plus B squared minus C squared all over 2A and B. And then, kung mapapansin nyo guys, no, katulad ng dati, makakancel na natin si 2AB. At ito na yung panghuli. So, we have cosine C is equal to A squared plus B squared minus C squared all over 2AB. At ito na yung pangatlong formula natin para naman masolve natin si angle C or si cosine C. Ulitin natin, para masolve si cosine C, pag nag-solve na tayo, kailangan pa, o si angle C, kailangan pa natin i-inverse yung function ng cosine. At gagamitan natin yan ng scientific calculator. So, ipapakita ko yung ilang halimbawa na yan sa susunod nating mga videos. So, maraming salamat. Magandang buhay.